Bali magluluto po tayo ng biko at ito ang mga inihanda kong gamit. Yan, asukal, yan, yung sinaing na malagkit. Ayan, may coke. Yan, bali ang gagawin ko po muna ay magkakaramelize ako ng konting asukal, mga 1/4. Medyo pababrown-browning ko ng konti para maging mabrown, medyo tumingkat ang kulay ng brown. Yan, sinusunog-sunog ko lang ng katamtaman, yung hindi naman sunog na sunog. Tapos saka ko yun, inilagay ko yung gata na malabnaw para ma-dissolve yung asukal. Kapag fully dissolved na yung asukal, bali ang sunod ko pong gagawin dyan ay ilalagay ko na yung malabnaw na gata. Tapos ilalagay ko yung aking lahat ng malabnaw na gata at tutunawin ko naman yung lahat ng asukal na inihanda ko. Ilagyan ko rin po ng asin at para medyo tumapang, tumingkad yung lasa. Ayan na po. Bali kapag natunaw na po yung lahat ng asukal, saka ko lang po ilalagay yung malapot na gata. Ayan. Tapos bali ang niluto kong yan ay 4 na kilong malagkit na bigas. Tapos 2 kilo at kalahati na asukal. 2 kilo o 2 kilo at kalahati. Yan, nilagay ko na yung malapot na gata. Tapos may konti rin akong peanut butter para palasa, pandagdag lasa. Tapos naghanda rin ako ng coke para pang dagdag sa liquid o sa tubig, para kung sakasakaling kapusin yung tubig pag ihahalo ko na yung malagkit. Bali natunaw ko na po yung mga asukal at nailagay ko na rin yung malapot na gata. Iintayin na po natin yan, hahaluin hanggang sa maging coco jam na. Medyo matyaga lang po itong pagluluto at ganito po yung proseso ng pagluluto namin dito sa probinsya. Yan po yung aking ginagamit para hindi umawas yung pagkakabulak ng asukal at saka gata. Yan. Haluin po ng haluin yan hanggang sa maging malapot na. Nahalo hanggang sa maging coco jam kasi parang hindi mabubuo. Kapag malapot na po ay pwede, saka ko lang inilalagay yung malagkit. Pwede na siyang ilagay. Bali kailangan po ng halos coco jam na siya para mas mabilis yung pagkakaluto. At total luto na rin naman yung sinaing na malagkit, kaya konting luto na lang dapat yan. Ang kailangan po mas maganda maluto dito ay yung gata at saka yung asukal para mas oily yung asukal at saka yung gata. Halos kukunti na lang yung tubig. Halos ubos na yung tubig, yung water content ng niyog. Yan po yung preparation. Kapag malapot na po yan ay ready na pong ilagay ang malagkit. Haluin po lang, hahaluin lagi dahil na nagkakaroon ng sunog sa ilalim, kaya po laging hinahalo. Yan, nilalagay ko na po yung malagkit, tapos utay-utay lang siya para hindi siya mahirap haluin, saka mas madaling madurog. Ayan, kakalagay, tas durog, tapos lagay uli. Ayan,
po yung ginagawa para hindi mahirap durugin. Pag madami ang nilagay agad ay matagal. Kailangan mahalo din yung ilalim kasi nagkakaroon ng natutong yung asukal. Kaya wala pong tigil ang halo dyan kapag nagluluto ng ganyan. Ang apoy ko lang po ay katamtaman, hindi yung malakas. Kasi nasusunog yung asukal pag yung sobrang lakas ng apoy. Yung tama lang pong init. Kapag nailagay na natin lahat yung sinaing na malagkit, ay di hahaluin na uli natin ang hahaluin hanggang sa maubos na yung moisture naman ng sinaing na malagkit. Yun ang para mas maganda pag lumamig siya ay matikas. Hindi naman yung matikas na matikas, yung pwede mo siyang ihiwalay pag hinati. Hindi katulad nung kapag kumukuha yung sobra naman lambot, pag kinuha mo nababali, nagkakayat-kayat pagka kumukuha ka. Ito hindi buo po ito na makukuha. Pagka in-slice ito, yung halos ubos yung moisture nung bigas, nung kanin, pagka tumigas po siya at hinati, ay buo po makukuha. Hindi siya na nagdidikitan sa kamay. Halo po na halo dahil kailangan mahalo yung ilalim dahil nasusunog. Pag naubos na po yung moisture ng bigas, ay di pwede na po siyang hanguin. Ayan. Medyo mahirap habang nagtatagal po yan, medyo maganit haluin. Ganyan po yung biko habang tumatagal, habang nauubos yung moisture niya, nahirap, medyo nakunat yung bigas. Kaya kailangan po niya ng pasensya talaga, nakakangalay sa kamay paghahalo. Kailangan 2 kamay, hindi kaya ng 1 kamay lang. Yan, malapit na siyang maluto. Alas kapag malalaman mo pagpaluto na siya, kapag halukay mo halos nasama ng lahat, halos dikit-dikit na sila lahat. Yan. Konti na lang, malapit na. Yan, nakaprepare na yung lalagyan at mukhang luto na to. Pinalagyan ko rin ng konting langis o mantika para hindi siya dumikit sa dahon. Yan na po yung biko na niluto ko. Masarap po yan, matamis. Pwede rin po yan sa kawan. Pwede po yung inegosyo. Maganda po yan, marami pong umu-order niyan. Basta maganda yung pag-preparation ng pagluluto, pwede siyang i-business. Pag nakasanayan yun, yung ibang magaling magluto niyan, ininegosyo talaga nila. Pag may umu-order sa mga okasyon, binibenta nila yan per bilao. Minsan ay 700, 600, yung maliit lang na bilao. Maganda rin po ang kita niyan. Yan na po. Ang dami po siya, kaya ilang bilao ang paglalagyan. Makunat na po siya. Sana po nasundan niyo yung pagluluto. Madali lang naman. Doon sa mga hindi pa marunong magluto at gusto matuto na magluto niyan, gayahin nyo lang yan. Doon naman sa mga sanay na magluto ng ganito, may iba't iba silang proseso ng pagluluto. Kung magkaiba ang proseso ng pagluluto nila, di yun ang proseso nila. Kung parehas din naman ang pagkanaluto, gayon din. Walang problema. Salamat po ng marami.